Nakakainit ng ulo. O, ito pa, panoorin natin to, ha? Halos 14 na bilyong piso ang budget na isiningit umano para sa mga proyekto ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Bicameral Committee. Ayon yan sa pagsasaliksik ni Navotas Representative Toby Tiangco na mariing pinabulaanan ni Co. Siyempre! Sa Bicam din umano. Abay, papabalualan, maaminin yan. Totoo nga. Pwede bang ganun? Siyempre! Siyempre! Hindi aaminin yan. Hindi, biro lang, biro Pero lang. lumobo ang budget para sa mga proyekto sa Mindoro Provinces mula sa tig 2.5 bilyong piso sa 20 bilyong piso. Nakatutok si Maki Pulido. Yun ang sinasabi mo. Sa Senate Blue Ribbon Committee na naihayag ni Navotas Representative Toby Tiangco ang anyay hinarang noon sa Kamara. Sa research na ibinahagi ni Tiangco, higit 13.8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong ang proponent ay si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nung siya ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Tiangco, insertions ito o isiningit sa Bicameral Committee o pinag-isang komite ng Kamara at Senado bago maisabatas ang national budget. Nagkalkalaan niya siya ng record ng DPWH matapos mapansin ng Malacanang na may mga flagship program o mga malalaking proyekto ang gobyerno na natapyasan ng pondo. May naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo at sa gusto. Mahigit 2 billion pesos din anya ang nakuhang budget ng party list ni Co na Ako Bicol Party List. Mahigit 2 billion pesos din ang nakuha ng BHW party list. Una niyang napansin ang paglobo umano ng budget para sa Occidental at Oriental Mindoro. Sa National Expenditure Program o panukalang budget noong 2025, mahigit tig 2.5 billion pesos ang proposed budget ng dalawang probinsya. Pero pagkatapos ng BICAM, hanggang maisabatas na ang General Appropriations Act, lumobo na ito sa 20 billion pesos. Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Insertions pa lang umano ito sa Bicameral Committee. May mga isiningit na anyang budget sa tinatawag na Small Committee na binubuo noon ni Nako, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Manuel Dalipe at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Wala lang detalye kung ano ang mga isiningit at pinalitan sa Small Committee dahil walang record kahit sa archive ng Kongreso. Sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang anyay walang basihan at irresponsableng akusasyon. Pawang sabi-sabi lang daw ang mga paratang na ito na umano'y pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Aprobado naman daw ng Kamara at Senado ang 2025 national budget, bagamat na veto ng Pangulo ang ilan nitong probisyon. Pero hindi raw siya makakapagkomento tungkol sa 2025 national budget dahil kasalukuyan itong kine-question sa Korte Suprema at Ombudsman. Handa raw siyang magbigay ng pahayag sa Korte kung kakailanganin ito. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang iba pang mga binanggit na kongresista ni Tiangco. Grabe, no? 13.8 billion. Naku, grabe, no? Ladies and gentlemen. Grabe po yun. I mean, ganito. Isipin nyo na lang na mabuti. Sabihin na natin, halimbawa lang, sinungaling si Diskaya. Halimbawa lang. Halimbawa lang, sinungaling tong dalawang mag-asawa na to. Pero sandali. Ayon kay Tiangco,
etong si Zaldico, siya daw yung naglalagay, nagpa-parking. Di ba? Yun yung words. Meron pang ang pangalawa, sagasa eh. Di ba? Sabihin, pag sinagasaan ka, hindi mo gusto. Eto, parking. Para bang pumapayag ka na maglagay muna ng budget dito. Why would Zaldico, according to Tiangco, magpa-park ng mga projects sa iba't ibang distrito? I mean, come to think of it, you are representative of Ako Bicol. Di ba? So, syempre, nakalagay yan sa iyong description bilang Ako Bicol Party List Representative. Ang concern mo, Bicol. Kaya nga Ako Bicol, alam naman sa Ilocos. Syempre, Ako Bicol. Bicol ang ano mo. Pero bakit ka maglalagay o magpapark? Di umano, yan yung akusasyon ni Tiangco. Maglalagay ka sa ganitong distrito, sa ganitong distrito, ganitong distrito, na umaabot ng 13 billion. Why would you do that? Di ba? Why would you do that? A simple question. Kung you have no reason. So, what am I saying? Is there a possibility na totoo yung sinasabi ni Diskaya? Na kaya may perang inilalagay o merong project na inilalagay sa particular na distrito kasi itong mga distrito na ito ay allegedly meron daw ibinibigay yung may porsyento daw si Zaldico at saka si Speaker according to Diskaya. Kaya nga alam mo magandang gawin dyan. Ako naisip ko ito eh. Gawin nila dyan. Anuhin? Saan ba yung sinasabi ni Tiangco na pinark yung pera? Ay, pera talaga. Sorry. Not pera. Budget. Sa project. O, ito. Aling mga lugar yun? Tingnan nga natin kung tutugma yon doon sa mga congressman na sinasabi o tingnan natin kung may proyekto doon si Diskaya. Tama, mali. Yeah? Titignan mo ngayon. Halimbawa lang, District 2, halimbawa. Tingnan mo ngayon, doon sa District 2 na yon, kung merong bang budget, merong bang partisipasyon ang mga Diskaya. Pangalawang tingnan mo, kung yung nabanggit ba na congressman ni Diskaya ay naandun sa District 2 na yon na pinaglagyan di umano ni Zaldico. Doon malalaman natin, may tutugma natin, uy, tama nga, pareho yung sinasabi ni Tiangco at ni Diskaya. Diba? Dapat yun ang investigasyon na gawin sa Blue Ribbon eh. Kaya lang, wala na, finish na. Kaya nga sabi ko sa inyo, pustahan tayo eh. Pagmasdan ninyo, ewan ko na lang kung hindi pa kayo nagagalit, pero ako galit na ako. Pagmasdan ninyo kung ano mangyayari sa Blue Ribbon. Sigurado, may iba na tono ng Blue Ribbon. Ang pupuntiryahin na dyan, DPWH at saka yung contractor. Mark my word. Yan ang pupuntiryahin ngayon. Iba na. Yan ang isipin nyo ng mabuti kung bakit nagkakaganito tayo. Kung eto na nga wala, biglang kabigbawi tayo. Sandali, banat bay. Bakit? Mga Duterte, di ba? Sabi nga 2016 nagsimula ang trabaho ng Diskaya. Yan ang lagi nilang ina-argue. Tinan mo na. Kasi ako feeling ko sa tono ng sinasabi ni Soto, merong binabanggit si Soto na panahon ni Duterte ito nagsimula ganyan. So pupunta na tayo dito kay Duterte. Aside from kakabig ito, mag-U-turn pa ito. Mambira. Gago! Pagmasdan ninyo, kakabig itong Blue Ribbon, tapos biglang U-turn yan. Ano U-turn? Si Duterte may kasalanan. Titirahin ng Diskaya, pababagsakin nila ng tapos ituturo nila. Kailan ba kayo nagsimula?
2016. Di ba? Pero wag niyong kakalimutan. Eto. Ang mga Diskaya, itong construction ni Diskaya ay binlacklist nung panahon ni Duterte. 2020, binlacklist ito. Nakabalik na lang po ito nung panahon na ni Marcos. Okay? So ganito yan, para malinaw. Before, I think it was March, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang nakuha yung eksakto. March 2016, hindi pa presidente si Duterte. Nagsimulang ma-aproban o ma-accredit ang mga Diskaya itong kanilang construction. Itong kanilang firm, itong kanilang kumpanya. It was not the time of PRRD. March 2016. As far as I remember. Correct me if I'm wrong. Pero yan ang naalala ko nung aking ni-research din yan. Tapos, napag-alaman na may problema sa mga etong kumpanya na to. Kaya, noong 2020, binlacklist na sila. So, nung panahon ni Duterte, basically, wala. Bumalik na lang sila at yumaman na sila at na-interview na sila at pinagmalaki na nila yung kanilang luxurious life after the 2022. Doon sila maraming proyekto. Yan ang dapat puntiryahin. Kasi ngayon, may mga nagsasabi, bakit inaano nyo lang ang Marcos? Ba't di nyo inaano nagsimula sa mga Duterte? Hindi ho nagsimula sa mga Duterte. Binlacklist nga sila eh. Para lang ho sa kaalaman ho ninyo. Kasi yan ang mukhang U-turn nitong pagdinig na to eh. Ni-U-turn na nila eh. Babaguhin na nila yung kanilang kwento, sisisihin na nila DPWH contractor, tapos pagsisi doon, U-turn yan. Kasalanan ng Duterte. Kaya lang, tayong social media, tayong mga vlogger, magbabantay tayo. Kayong mga netizen, kayong mga banateros, babantayan natin yan. Ayos ba? Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and mag-like. At kung pwede, magpa-member na rin kayo. Ha? Maraming salamat po. Bantayan natin ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag
alak